11 araw bago magpasko, may nananalasang bagyo sa Pilipinas. Ang pangalan ng bagyo ay Nona. 2 beses na pong naglandfall o tumama sa kalupaan. Apektado ang malaking bahagi ng Luzon, pati na ang Visayas. Sa Albay, mahigit 100,000 residente ang inilikas sa magdamag para nga iwas sakuna. Isinailalim na rin ang Albay sa state of imminent disaster. At mula po sa Legazpi City, nakatutok live si John Consulta. John! Mel, Mike, Vicky, sa mga sandaling ito ay ramdam na nga natin ngayon ang ng bayo nitong bagyong Nona dito sa may bahagi nga ng probinsya ng Legazpi. Ilang minuto bago tayo umere, Mike, Vicky, ay ito na ang naging sitwasyon. Talaga namang lahat ng ating kapaligiran, kitang-kita natin ang wasiwas ng malakas na hangin at abutin na nga lamang at nagsagawa ng preemptive evacuation ang pamahalaan ng Albay para maligtas ang kanilang mga mamamayan. Mula kaninang madaling araw hanggang hapon, walang tigil sa paglikas ang mga residente ng Albay papunta sa mga evacuation centers. Kagaya ng mga nakatira sa coastal town ng Santo Domingo. Aabot na sa 22,752 na pamilya o 115,960 na katao ang magpapalipas na magdamag sa mga evacuation centers kung kailan inaasahang mananalasa ang bagyong Nona sa lalawigan. Bago magtanghali, bumuhos ang malakas na ulan. Ngayon, nanginginig na nga ako, di maginawpan. Ninenervous nga kami, kaya baka magaya ito ng reming. Pag yung oras na nung kalakasan ng bagyo, hindi na yan evacuation, that's rescue na eh. So, mas rinirisk mo yung mga rescuer, naririsk mo rin yung mga tao. So, better na ganitong hindi pa malakas masyado or hindi umuulan pa lang, nasa safekeeping na sila. Nagkukumahog ang ilang residente para takpan ang kanilang mga bintana at talian ang kanilang mga bubong. Kailangan talaga itali para makasiguro naman ang kahit na kaunti lang. Tulong-tulong naman ang mga mangingisda para maiahon ang kanilang mga bangka at malagyan ng tubig para hindi matangay ng hangin. Ramdam na nga itong malalaking alon at malalakas na hangin na dala ng bagyong Nona dito sa bahaging ito ng probinsya ng Albay. Pero sa kabila nga ng pagiging nasa ilalim na ng signal number 3 ng lalawigan, eto't nakakita pa rin tayo ng ilang mga pasaway ng mga kabataan. Di alintana ang panganib na dala ng bagyong paparating. Pero signal number 3 na, hindi ba kayo nababahala ron? Di naman, kasi mamaya pa naman yun eh. Oh, ngayon, enjoy muna namin to kasi bira lang tumangyari darating ganito kalaking mga alon dito sa amin. Sa bayan ng Ginubatan, pila ang mga residente sa pagbili ng gas dahil sa inaasahang brownout mamayang gabi. Karami ay bumili na ng pagkain, nag-charge ng flashlight at naghanda ng mga gasera matapos isailalim sa state of imminent disaster ang Albay. Nakikiusap kami sa lahat na sumunod sa disaster authorities. Kakayanin ho natin to kasi hindi ho tayo pwedeng umasa. We cannot rely on other people to do this for us. Sa sobrang lakas kaya, Vicky, Mike, itong hagupit ng hangin dito sa ating kinaroonan ay kinailangan na magtulong-tulong ng mga tauhan ng hotel na ating tinutuluyan para mapigilan ang pagtalsik ng kanilang mga salamin para hindi ito mabasag. At sa mga sandaling ito, Mike at Vicky, ay tuloy-tuloy itong pananalangin nga ng mga Albayanos. Humingi sila ng panalangin para sa lahat na sana ay tulungan sila na magdasal para malagpasan ang kanilang nararanasan ngayong pagsubok sa mga sandaling ito. Yan mula latest mula rito sa Albay. Balik sa inyo, Vicky. Ko ang lakas, ingat ka dyan, John, ha? Okay, maraming salamat sa iyo, John Consulta.